Morning, ma'am. Any opening statement po? Well, yes, unang-una, nagpapasalamat tayo sa Barangay Tres de Mayo dito sa Digo City at sa family ni former Barangay Captain Dodong Bukol sa kanilang invitation sa atin na dumalo sa unveiling ng statue ni Kapitan Dodong at yung statue ay representation ng panawagan ng mga tao ngayon na dito sa Digo City justice sa kanyang pagkamatay at sa pagpatay sa kanya. Okay, questions from SMNI, sir? Ma'am VP, naniniwala po ba kayo sa inyong pagtakbo ngayon bilang presidente sa 2028? Naniniwala po ba kayo na may magandang kinabukasan pa ang bansang Pilipinas? Well, it will be a difficult road back to prosperity, pero it is not impossible. Okay. Vivi, today ang deadline ng response mo doon sa House of Representatives sa dalawang impeachment mo. Magsasubmit ba ang kampo mo today or ano yung plano natin? Antayin na lang natin kung mag-submit ako o hindi. Within this. Ngayon ang deadline sa pagkakaalam. Okay, GMA, Jan. Tinaas niyo po yung kamay ni Vice Gov Cagas. Does that mean na you express support for the 2028 elections for him? Malayo po masyado ang 2028 elections, no? Hindi pa campaign period, hindi pa election period. Ang pagtaas ko ng kanyang kamay is my personal support to the person of former Governor Mark Cagas. Okay, last question po, sir. Go ahead. Biti, unsay positibo negatibo ni pagtuon ning statue. Usay positibo negatibo ning ang statue VP kani legal ba niya pagtuon ning statue para sa kabubuhay? Depende sa legality, no? Kinahanglan lang naman na og barangay resolution na ang ato ang mga barangay luna na sila gahom ilalom sa local government code. So kung supported siya by barangay resolution, then I don't see any problem. Okay, last question tayo. Sige po. OFW, ang masama loob ni PBBM, lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating kababayan. Ano ang take nyo? Nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers dahil sa kaguluhan o dahil sa giyera doon sa Middle East. At kung ano man yung matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin, ipaalam lang sa amin kung paano kami makakatulong. Patunay ba ito na doon sa nauna niyo sinabi na hindi matulong ang presidente? Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy, no, sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Hindi ba lang presyo ng gasolina? Mataas pa rin yung ratings mo base sa Pulse Asia ngayon lumabas VP. Mataas pa rin yung ratings mo. Lagi ako nagpapasalamat, no, sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta at pagtitiwala sa akin, sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. At wala kasi akong makomment sa mga survey dahil hindi ko alam kung paano siya ginawa, sino ang nagpa-commission na noong survey. Pero ako ay may survey man o wala. Nagpapasalamat dahil yung pagtitiwala at paniniwala ng taong bayan sa akin ay nandyan pa rin. At lagi ko sinasabi, tulad kanina, sabi ko, yung power ko kasi, o ang gahom na ko, ay galing yon sa tao. Thank you. Pwede pa isa, sumala man good ni Representative Ridwan, subpoena may be issued sa tax and business records daw ni mo and sa imuhang bana. Comment lang yung video. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga
iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. VP, ano yung tugon ng OVP, Office of the Vice President, sa crisis ngayon sa Middle East, especially itong mga nagtaas ng crude? Yung projects ng Office of the Vice President, meron tayong RISE na tinatawag. Ito yung relief for individuals in indigence and in difficult situations. So yan yung tulad ng binigay natin dito sa mga kababayan natin sa Barangay Tras de Mayo, yun yung initial na paunang response lagi ng Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Thank you.